Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa na naman tayo ng isang healthy snacks. Ito po ay gluten-free again, no sugar added. Makikita nyo po, masarap po ito. May kasama po itong mga nuts, different mixed nuts. Iba-iba pong mga nuts na meron dyan. Napakasarap po ito. So, umpisahan natin. Nag-toasted po ako ng almonds. Sliced almonds po yan. I-bake po lang natin ng mga 5 minutes sa 140 degrees Celsius lang po. Mabantayan hanggang maging brown. Then, meron po tayong coconut flour, wild honey. Meron po tayong, nakasave na po na yung coconut flour. And then, 2 cups na mixed nuts. Kasama po yung pumpkin seeds, walnuts, almonds, cashew, at saka raisins po. Then, meron po tayong 2 cups na rolled oats. Pure rolled oats po, para gluten-free po. So, lagyan na po natin. Pakunti-kunti po yung honey. Nasa 1/4 lang po muna ng honey. Ihalo natin doon sa coconut flour. Yan, masarap po yan. Kailangan po yung honey nyo is pure po talaga. Then, lagay lang po natin yan. I-mix lang po natin doon sa coconut flour. Mikos-mikos natin yan. Magtatagalog lang ako kasi baka di maintindihan ng ibang mga audience ko dito. Although Bisaya po ako. Mikos-mikos po natin yan. Actually, nahihirapan ako dyan pag mikos-mikos kasi medyo may pagka-dry. So, dagdagan po natin. Magdagdag lang po kayo ng honey kung gusto niyo po. Hanggang sa parang magiging basa na buhangin yung texture niya. So, mikos-mikos lang. Then, dagdagan po natin ng another 1/4 na honey. So, nasa kalahating cup na yung nagamit natin na honey. Nasa inyo po yun kung dadamihan nyo or konti lang. Basta yung parang ang texture ng coconut flour nyo is parang buhangin na basa para mas mag-form doon sa baking pan. So, imikos-mikos po natin yan. Hanggang sa ma-mix talaga doon sa coconut flour. Parang mabasa yung coconut flour. Medyo matagal konti yung pag-mix nito kasi mahirap po pag spatula ang gamit. So, gumamit na po ako ng gloves para mas mabilis. Mas ma-mix mo ng maayos. Kasi dumidikit kasi dun sa may spatula kaya gagamitan na natin ng gloves. Mikos-mikos na natin yan. Ako po'y nagpapasalamat sa mga bagong subscriber ko po. Sana po may matutunan po kayo dito sa mga videos ko. Kakasimula ko lang po dito. Pero I hope may matutunan po kayo. Mimix lang po natin yan na maayos. Parang buhangin na nabasa yung ano niya, texture niya. Medyo hindi pa ako satisfied dun sa so nagdagdag ako ng konti. So, umabot lang po siya ng
mga ano lang, hindi umabot ng 1/4 na yung ano, konting-konti na lang para maging medyo firm yung coconut flour. Mas gusto ko kasi yung parang may crunch konti yung coconut flour. So, mikos ulit. Dumidikit nga dun sa gloves ko. Medyo mahirap kasi siya anuhin para mag-mix ng maayos. Para siyang graham kung titignan mo. Pero coconut flour po siya. Pag naluto po yan, sobrang bango po. Kapag okay na yung texture, lalagay na po natin sa baking pan with parchment paper po para mas madali po natin tanggalin kapag naluto na. So, i-spread lang po natin sa pan. Lahat po ng sulok dapat meron yan para pantay-pantay po. Kailangan po natin i-press para maging pantay yung level niya. Ginamitan ko na po ng measuring cup para mas madali, mas mabilis lang yung pag-flat. Kasi may pagka-perfectionist din ako pagdating sa pagluluto. Gusto ko po yung parang patay na pantay, tsaka malinis tignan. Kasi maganda po kasi yung pagkain. Hindi lang masarap, maganda tignan. So, yan po, pinaflat ko po siya ng maayos. Then, yun po ay imimix na po natin muna yung sa rolled oats. Lagyan po natin ng honey para maging medyo magdikit-dikit po yung rolled oats at saka yung mga mixed nuts. So, gamit lang po tayo 1/4 lang na honey doon sa rolled oats. Kung gusto niyo po na walang coconut flour, pwede rin po ito yung rolled oats lang at saka yung mixed nuts. Ang magiging result nito is granola na po. So, parang ganun din yung proseso. Lalagyan mo ng honey, tapos mimix na mo lang yung mixed nuts. Then, ilalagay mo sa baking tray. Mga nasa 15 minutes na pagbe-bake lang doon sa oven, nasa 190 degrees. Then, actually, hindi naman masyadong sobrang mainit na kasi yung 190 degrees. So, mga nasa 140 degrees lang. Titignan nyo lang na hindi siya masunog. Mga nasa 10 to 15 minutes lang. Kasi pag, baka masunog po. So, magdepende po kasi yun sa mga oven nyo. So, titignan mo na lang. Pag umabot na siya ng 10 minutes, tingnan mo lang. Then, kung tingin mo na hindi pa siya nagba-brown o extend mo siya ng another 5 minutes. Maganda po ito pag yung gusto mo mag-breakfast and then halo mo to sa gatas. Magiging na po yun. Magiging parang masarap na po ng breakfast. Healthy breakfast na po yun. Yung iba nilalagyan pa ng chia seeds. Ito po, minimix ko na po yung mixed nuts doon sa honey para mahalo ng mabuti po. Then kapag nahalo mo na po yun, ilalagay na po natin doon sa ibabaw ng coconut flour. Yan na po. Spread lang po natin yan ng maigi para pantay-pantay din po yung merong oats at saka mixed nuts.
Then, press down lang po natin para actually po, gusto ko na pong kainin yan eh. Pwede na po kasi yung kainin. Pero gusto mo something may crunch, yun, ibibake po natin. Press down lang po natin yan. May dikit-dikit po kasi yung dahil sa honey. So, i-press lang po yan ng mabuti. Kapag pantay-pantay na po, lalagay na po natin yung toasted natin na sliced almond sa ibabaw. Pwede din po na ihalo na yung pero I preferred po na yung toasted almond na sa ibabaw. Kasi, favorite ko po yung almonds eh. Gusto ko maraming almonds. Yan. So, kapag pantay-pantay na po, ilalagay na po natin ito sa oven. You can bake that for 15 minutes at 140 degrees Celsius. Yan na po. Sobrang ganda. Ganda natin. Sarap na natin na. Yan po. Lalagay lang po natin sa oven. Hintayin na po natin maluto. Na-preheat ko na po yung oven, mga nasa almost 20 minutes na. Ayan na siya. 15 minutes lang, luto na. Mas matagal pa yata yung mikos-mikos ko kanina. Yan. Wow. Ang sarap niyan. Okay, bye-bye.